Literal na maaksyon ng NBA games ngayong araw bago yung break. Nagbakbakan muna sa dugout si Drew Eubanks at ang #1 best friend sa NBA lalo na ni LeBron na si Isaiah Stewart. Base kasi sa report, nagkasagutan muna di umano yung dalawa bago sinapak ni Stewart itong si Eubanks. Ito ay bago magsimula yung game ng Suns at Detroit. Base pa doon ay kakarating pa lang noon ni Eubanks sa arena at hindi pa nga nakakapagpalit ng damit. Si Stewart merong pang injury noon at hindi active sa lineup ng Detroit. Kaya ang sinabi noon ni Eubanks, mas pinili niya maglaro sa game. After naman ng insidente, si Isaiah Stewart naman inaresto ng mga pulis at makaraan ng ilang oras ay pinakawalan din naman. Hindi rin kinonsinte ng Detroit yung ginawa ni Isaiah at sinabing irresponsable base dito kay Coach Monty Williams. Wala pa talagang statement kung ano ang pinagmula ng gulo sa pagitan ng dalawa. Suportado din ng Suns si Eubanks regarding dun sa insidente at kung gusto niya magkaso. Based pa sa ibang report, nagkainitan na talaga yung dalawang player since November pa lang nung unang magtapat yung Detroit at itong Suns. Si Stewart marami na rin nakainitang player. Yung isa doon yung rookie ng Hornets na si Brandon Miller. Pinagtripan niya pa. Sa Hornets pa rin, kita sa isang play na balak tamaan ng tuhod ni Stewart itong si PJ Washington sa isang play. Ang ginawa nun ni PJ, umiwas at binangga sa ere itong si Stewart na bumagsak pa sa sahig. Hindi naman siya pumalag nun. Kaya nga sabi ni Eubanks, okay lang siya after nung insidente kasi malambot naman si Isaiah. Pero hindi yun ang case dun dahil meron kasing mga insidenteng nauna pa na parang susugudin niya yung player na after siyang tamaan din nung nakarang harapan nila. Yung isa dito si Patrick Beverley sa game ng Sixers at Detroit. Ito kasi ay after sikuhin ni Pat Bev si Stewart nung nakaraan nilang game. Agad naman din naawat ng mga official ng Detroit si Stewart. Nagkainta naman kanina sa pagitan ng Golden State at Clippers. Ang lakas din talaga mang-asar ni Draymond pero panalo pa rin doon ng Clippers na meron 26 points si Harden, 24 naman para kay PG. Si Steph umiscore ng 41 points na apat na sunod na game na rin siyang merong 7 or more 3-point shot. Mukhang merong pinaghahandaan sa 3-point contest sa All-Star Week. Pero ito kasi yung kakaiba dyan. Kung may sapakan sa pagitan ng Detroit at Suns, dito naman sa Clippers at Golden State, uwian. Dahil pinauwi ng Clippers bago mag-umpisa yung game yung dalawang players nila, si Bones Hyland at itong si PJ Tucker. Matagal na rin kasing hindi na ilalagay sa rotation si PJ Tucker at frustrated na siya since dumating dito sa Clippers. Si Bones Hyland naman after ng dalawang magandang season sa Denver at dito sa Clippers, bigla siyang nawala sa rotation. Ito ay nang dumating naman si James Harden sa Clippers. Bago yung pagpunta or trade ni Harden sa LA, meron itong si Hyland na 16 points per game. After naman ng trade na yon, pumatak na lamang sa 6 points per game at 13 minutes per game na meron siya dating nasa 25 minutes. So base kasi doon, nagkaroon din ng mga injury si Hyland plus marami din kasing guards dito sa Clippers. Si PJ Tucker naman base sa report, nag-iintay kasing mabuyout talaga ng team. Pero expected pa rin na babalik naman siya ng Clippers after ng All-Star break. Meron kasing until March 1 pa ang last day para sa mga players para bitawan ng team or kaya isay naman ng iba. Ang Lakers naman nagkaroon ng 3 sunod na panalo after ng deadline versus Pelicans, Detroit at Jazz. Ang sunod nilang game February 23 versus Golden State. Meron pa kasing natitirang schedule bukas, 6 na teams to. Yung must-win game dyan, yung Golden State versus Utah Jazz. Papatak na 53 games na ang Golden State noon at sa next part ng season or ito yung after ng All-Star, meron pang matitira sa kanila na 29 games. Ang Jazz naman magiging 56 games. Magiging kapantay ng Jazz ang Lakers at Indiana Pacers sa numbers of games at meron na lang matitira sa kanilang 26 games. Sa West muna tayo dahil 3 panalo ng Lakers, dumikit sila sa Kings, Dallas, Pelicans at Suns. 7 games ang pagitan nun na kailangang habulin base sa 82 games. So yung Jazz at Lakers merong matitirang 26 games after ng All-Star. Ang winning rate ng Lakers ay nasa 53%. So max win na 43 wins yun. 1 game advantage naman sa kanila yung ibang teams na nabanggit ko kanina. Nung nakaraang taon ang Lakers mayroong 27 and 32 record bago yung All-Star na either nasa labas sila ng top 10 nun or nasa loob pa. 16 and 7 record naman ng Lakers after ng break kaya sila nakakuha ng number 7 spot. Naging dikit pa nga nun ang labanan para sa number 6 sa standing.
Base sa stats, meron ng Lakers na 3-4 record until number 5 sa standing. Kailangan nilang ipanalo para makakuha ng number 6 spot or top 6 ay 19 wins pa. Yung 3-4 record na yon ay yung agwat ng Lakers hanggang Phoenix Suns. So 26 minus 7 games. Sa first game ng Lakers, dapat hindi sila bumaba ng 3-4 record dahil yung 19 wins na kailangan nila mahabol, bababa pa yon. Kapag natalo ng Jazz ang Golden State, mas tataas ang chance ng Lakers ng bahagya dahil mas maraming games ang Jazz. Kung Golden State naman ang manalo versus Utah, magagamit nila yung 3-game extra kontra sa Lakers kasi nga pantay pa sila ngayon sa loss record. 3 games ang advantage nila. Ang Warriors kasi merong 7 games naman para mahabol yung until number 7. Yung Lakers naman merong malaking chance na umabot pa ng top 6 dahil nasa line of 30 wins na sila.